The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If the world hates you, realize that it hated me first. If you belong to the world would love its own. But because you do not belong to the world, and I have chosen you out of the world hates you. Remember the word I spoke to you. No slave is greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours. And they will do all these things to you on account of my name, because they do not know the one who sent me." My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Lilinawin ko lang na napaka-special ang selebrasyon natin ngayon. Tinatawag naming Translasyon Saint Dominic. Isang nangyari noong mga panahon niya na inilipat ang kanyang remains to another place. At merong milagro, may mga nangyari, mga testimony na kaya doon sa paglipat na yun ay namadali. Kita niyo na madali ang pagiging santo niya. Yun, narinig ko lang, ayaw ko totoo ko, hindi. Pero alam natin, translasyon, napakalaga. Gaya, for example, sa Bicol, pag narinig mo yung salitang translasyon, ginagawa lang yung kapag piyesta sa Naga. Hindi magkakaroon ng piyesta kung walang translasyon. Ibig sabihin ng mahal na biren, lumilipat sa Basilica, papunta sa Cathedral, watas babalik. Sa Quiapo, magpiyesta kayo sa Quiapo na walang translasyon, hindi piyesta ng Quiapo. Sapagkat nakikita yung mga tao, yung debosyon nila sa Nazareno, sa kanilang paglalakay, yung paglilipat, di ba? Napakasimple lang po naman ng kahulugan, no? Na sa pamagitan ng mga okasyon na ganito, nakikita ang tunay na paniniwala, pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, namahalaga yun. Kaya hindi kinakalimutan. At hindi naman dapat kalimutan ng tao sapagkat yun ang pagkakabuklod-buklod natin, hindi lamang sa, lalong-lalo na sa ating pananampalataya. At gaya po sa gospel natin ngayon, actually, isang napakagandang salita o paalala sa atin ng Panginoon. Lagi natin narinig ng kasibihan na ang buhay ng tao ay parang gulong. Di ba? Kuminsan na sa taas, kuminsan na sa ilalim. Alam na natin kahulugan noon. Pero sa magdaan ng panahon, lalo na tayong hindi mga bumabata, narahalata natin na hindi ganoon. Kadalasan, lagi tayong nasa baba. Medyo mahirap. Yun ang narinig natin kadalasan. Pahirap na pahirap ang buhay. Hindi lahat kung meron mong problema, hindi ma-resolve. Kahit anong gawin. Gaya kahapon, sa gobyerno natin, nag-resign lahat. Kung ano nang susunod, hindi natin alam, no? Para merong improvement ng administration. So, ganun din tayo. Ngunit, ganun nga, kumisan sa buhay rin natin, hindi natin, asahan po natin, nakalimitan, hindi lamang yung magagandang bagay ang marinig natin kadalasan, lalo po na uso na yung marites, makakasakit ng loob. At kung hindi mahaba yung pisi nating pasyensya, anong mangyayari? Magagalit tayo. Diba? Gaganti tayo. At yun ang gusto ni Kristo. Diba? Sapagkat ang paalala niya, bago ka bastusin, bagong gagawa ng masama sa iyo, ako ang nauna. Ibig sabihin,
kapag tayo nakakasandal sa Diyos, ang unang at dapat yung takot natin ay sa Diyos muna. Huwag natin katakutan yung tao. Kasi kung minsan kabaliktaran, no? Talagang totoo naman. Kailangan matakot tayo sa tao kapag nakikita natin. Ngunit hindi yun ang tunay na pakikisa sa Diyos, no? Na matuto sana ang ating mga isipan na ang Diyos ay laging nandiyan. Ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Kaya kuminsan yung mga taong mahilig, sisihin ang lahat ng nangyayaring kahirapan sa buhay sa Diyos, magbago na po kayo. Hindi po yung kailangan natin, no? Lagi nating isipin, ilagay sa ating kaisipan yung kasabihan na ang Diyos ay laging may awa, ngunit ang gawa ay laging nasa sa atin. Gagawa tayo ng paraan at sa nakikita natin na hirap na tayo, hindi lamang yung awa ng Diyos ang darating sa atin. Meron namang mga taong maawain, no? Huwag tayo mawala hindi you call that, yung mga sa kaisipan natin, huwag natin, meron pa rin mangyayaring maganda. Magtiwala pa rin tayo sa iba. Kasi kadalasan yung sabi nga natin manangyayari sa buhay natin hindi maganda, puro na lang sinisisi natin ng iba. Ngunit actually, kung tutusin, tayo mismo ang dahilan kung bakit meron tayong dinadala na ganong kahirapan, ganong mga problema, ganong mga stress. Ngunit sabi nga, with God, nothing is impossible. Paano mo mapapatunayan yan? Kung consistent ka sa ganyang paninindigan. Kung pabago-bago ang isip natin, talagang mahirap. We will never survive, no? Sabi nga, laging mauuna yung iisipin natin hirap sa halip na yung iniaalay nating kabutihan at biyaya ng Diyos at mga pamamaraan na maaaring nating magawin para malampasan ang lahat ng ito. Kasi sabi nga, nasa Diyos lamang ang may forever. Narinig yun na siguro yun, no? Lahat ng bagay sa lupa, ano man yan, ay may panandalian lamang. Kung ang problema ay may malulusutan yan, no? Mga paghihirap, mararamdaman yan. Ngunit hindi hanggang doon lang. Kapag may ginawa ka, of course, at talagang ayon sa kalooban ng Diyos, sigurado pong darating ang kanyang biyaya.